This morning, I want to speak about the book of Titus. So let's continue our topic as we study the book of Titus. Alam po natin na yung book of Titus ay one of the epistles of Paul. Kasama rito yung 1 Timothy and 2 Timothy at even dito sa Titus. At ngayon, Lord willing, matatapos pa tayo ngayon dito sa chapter 1. And bagamat tatlong chapter lamang pong itong book of Titus, pero napakahalaga na atin po itong mapag-aralan sapagkat ito po ay instruction ni Paul kay Titus sa paglagay, sa pagpili ng tamang leader o mamumuno doon po sa lugar po ng Crete. At kung hindi lamang po doon sa isang area po ito, kundi sa marami pong lugar, sapagkat marami po ang mga tumanggap ng ebanghelyo ng aral po ng Panginoon. Ganun pa man ay marami po ang mga nanliligalig sa kanila na kung saan nagtuturo po ng maling aral. Kaya po pinapunta po siya rito, doon, sinulatan po siya, binigyan po siya ng assignment para ilagay po niya yung tamang leader, yung character ng isang mamumuno, mangangaral ng salita ng Diyos. Bagamat siya ay hindi pa ganun katandaan, ganun pa man ay marami pong mga aral na isinulat si Paul kay Titus. Ganun din po kay Timothy. At dito makikita natin na yung lugar po ng Crete ay hindi po maayos, na kung saan sinabi pa nga doon ng isa sa mga propeta nila na maraming mga sinungaling sa lugar na yon. At bukod doon, marami pang mga aral na itinuturo na hindi naman ayon doon sa ebanghelyo. Kasama rito ay yung para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan ay hindi sapat na ikaw ay manampalataya, maniwala sa Panginoon, kundi kasama rin po rito yung mga alituntunin doon sa kanila pong Jewish law. Kasama rito yung circumcision na kung saan nakipagtipan po sa kanila ang nakipagtipan po ang kanila pong patriarkang si Abraham sa Panginoon sa magitan po ng circumcision ay magtutuloy at gusto po nilang ituloy po ito. Pero kung makikita po natin ay hindi po sinircumcise o hindi tinuli ni Paul si Titus para ipakita na hindi naman para hindi bigyan sila ng respeto, kundi ang mahalaga na aral na gustong iparating ni Paul sa mga taga-Crete noong panahon na yon, sa mga mananampalataya, ay yung kaligtasan ay hindi rito nakakamtan sa pagsunod lamang sa mga alituntunin ng batas, kundi ito ay sa biyaya ng Panginoon sa pananampalataya sa Panginoong Hesus sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Amen? And here, in summary sa chapter 1, introduces the letter from Paul to Titus. Paul describes the requirements for being appointed a church leader such as an elder or pastor. The text then transitions into a description of how to rebuke false teachers. These are the requirements Paul expects Titus to follow when selecting leaders for the local churches of Crete. And here, sa verse 14 na po tayo, sa pagkatapos natin yung verse 1 to 13. Verse 14 says that they must stop listening to Jewish myth and the commands of people who have turned away from the truth. Notice the word, who turn away from the truth. Let us pray. Every head bowed and eyes. Father God, we thank you for the reading of your word. We thank you that they are life and spirit. As I'm going to preach today, give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word with power and boldness without compromise, to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name. Amen. So, dito po makikita po natin na sabi niya ni Paul, sabi niya, they must stop listening to the Jewish myths and the commandments of people. Why? Kasi nga, mayroong mga nagtuturo ng ibang aral na kung saan yung aral na ito ay hindi naman ebanghelyo, kundi ito ay ibang aral na para sila ay mailigaw doon sa tamang pananampalataya. Kaya ang sabi niya, who have turned away from the truth. They must stop listening to Jewish myth and the commandments of people
who have turned away from the truth. Napakarami po kasi nilang mga alamat, na idinadagdag po nila sa pananampalataya para magkaroon po ng buong kaganapan yung kanilang pananampalataya. So hindi talaga nila nauunawaan yung biyaya ng Panginoon o yung grace ng Panginoon na ipinagkaloob po sa kanila. The grace means yung unmerited favor. It means you are not supposed to receive it, or yung hindi ka karapat-dapat na tumanggap subalit ipinagkaloob sa iyo. Yan po ay yung biyaya ng Panginoon sa magitan po ng pananampalataya sa Panginoon. Kahit nga yung ating pananampalataya ay biyaya po ng Panginoon yan. Tandaan po natin, kaya tayo nakasampalataya sa Panginoon dahil po sa biyaya po ng Diyos. At kung hindi po dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi po tayo makasampalataya sa Panginoon. Tandaan po natin na kumilos pa rin ang banal na Espiritu sa puso ng tao para po siya ay makasampalataya. Kaya sabi niya, at huwag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo o sa katuruan ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Actually, sinabi rin po ito ni Paul kay Timothy na sabihin mo sa kanila, di ba, in 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 10, ang sabi niya, wag nilang pag-aksihan ang mga alamat na walang kabuluhan, kundi magsanay sila sa kabanalan. May pakinabang, sabi niya, sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit sa kabanalan sapagkat hindi lamang sa buhay na ito, maging sa buhay na darating. At sabi niya, at huwag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo o sa katuruan ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Kita niyo mga kapatid? Kapag ka ang iyong aral, ang iyong aral ay hindi po ayon doon sa kalooban ng Panginoon, yan po ay pagtalikod pala sa katotohanan. Mahalaga po kasi yung katotohanan. Kasi sabi ng Biblia, di ba? Thy word is truth. And in John chapter 8 verse 52, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Meaning, hanggat hindi mo natatanggap ang katotohanan, hindi ka magiging malaya. Sapagat ang katotohanan lamang ang siyang magpapalaya sa atin. Pero nakakalungkot, marami pong mga tao na hindi kayang tanggapin ang katotohanan sapagkat minsan ang katotohanan talaga ay masakit. Amen? Amen. Pero higit na mas masakit ang kasinungalingan. Kaya hindi bali masaktan ka na sa katotohanan, huwag lang sa kasinungalingan. Amen. Amen? Kasi yun ang magpapalaya sa atin. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Meaning yung katotohanan po ng ibang helyo. And here, Paul is concerned over instruction coming from those who had rejected the truth. Ibig sabihin, kahit narinig po nila ang katotohanan, nalaman po nila ang aral, hindi po nila tinatanggap yung aral sapagkat yung kanila pong kinagisnan, yung kinalang kinalakihan, doon po sila nag-i-stay doon sa aral na tinanggap na nila. Alam ni Paul ito kasi siya mismo naranasan po niya. Alam po natin na si Paul ay one of the Pharisees. Alam po niya yung mga batas kasi siya po ay sumusunod po doon. If you are a Pharisee, means you are teachers of the law. Sinusunod po niya yon. Kaya nga po siya yung unang-unang terorista si Apostol Pablo, si San Pablo. Siya po ay si Saulo. Ano po ang ginagawa ni Saulo dati? Nagkaroon po siya, binigyan po siya ng kasulatan galing po doon sa punong saserdote o high priest. Para alin? Para i-persecute yung mga Kristiyano. Isn't it? In the book of Acts, yun ang trabaho niya para i-persecute. At hindi lamang siya makontento na i-persecute yung mga Kristiyanong naniniwala kay Kristo, na nanampalataya kay Kristo. Sabi ng Biblia, kahit yung mga babae, ay kanya pong ipinapakuling. Mayroon pa nga siyang kinalaman sa kamatayan ni Stephen. Kaya ang sabi niya ni San Pablo, ako na yata ang pinakamakasalanan sa lahat ng makasalanan because I persecuted the church. Think about that. Pero ano pong ginawa po ng Diyos? Naranasan po niya ang biyaya po ng Diyos. Kasi ang akala niya, ang buong akala niya, yung kanyang ginagawa ay mabuti. Ang buong akala niya, yung kanyang pananampalataya, ang akala niya, yung kanyang buong akala niya, yun ay nakalulugod sa Panginoon. Na yung mga taong ito ay naliligaw ng landas. Kaya niya ipinapakulong, pinapahuli po niya. Pero ano pong ginawa ng Diyos sa kanya? Habang siya po ay nasa daan, di ba na-encounter niya ang Panginoong Jesus? At ang sabi niya, Saul, di ba sabi ng boses na yun, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you? Lord? At ang sabi ng I am Jesus whom you persecute.
And after 3 days, alam po natin nangyari sa kanya, hindi po siya nakita na bulag po siya. At hindi po siya kumain, hindi po siya uminom. At nung nilihans po siya, bumalik ang kanyang paningin. At simula noon, his life will never be the same when he encountered Jesus. At alam po natin, yung mga dati niyang mga kasamahan, siya po ay itinakwil hanggang hindi lamang siya itinakwil, gusto pa siyang patayin. Bakit? Kasi sumunod na siya sa Panginoon. Sumunod na siya sa Panginoon nang matanggap niya ang katotohanan. Ngayon, ito po yung aral na dala-dala niya na gusto niya po ngayong ituro. Amen? Nakuha niyo po mga kapatid? Amen. Hindi po madali ang manindigan sa katotohanan. Amen? Kasi sometimes, it costs, you have to pay the price. Kasama po yun. Some had embraced teachings of false teachers and accepted their words as truth. Kapag ka ang isang tao, kahit na-convince na siya na kahit yung kasinungalingan, pinaniniwalaan niya, delikado na yun. Mahirap na yun eh. Yung na-convince niya na yung kanyang sarili na yun ay totoo. Sabi ng Biblia, there is a way seems right to a man, but in the end, it leads to death. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Wala kang kaalam-alam. Yes, mayroon ka namang karapatan na paniwalaan kung ano ang gusto mong paniwalaan. Karapatan po ng bawat isa yon. Lagi lang po natin tatandaan na hindi lahat ng iyong pinaniniwalaan ay tama. Amen? Amen. Are you with me? Amen. Ganun po yun mga kapatid. Hindi lahat ng alam mong tama ay tama nga. Kaya mas maganda na mayroong panukat, mayroon pong basihan. At yan po ay ang salita ng Diyos. Think about it na lahat, halimbawa ng abogado, ano? Lahat sila yung kanilang paniniwalaan tama. Pero at the end of the day, mayroon pong hukom, mayroon pong judge kung sino po ang magdideclare sa kanila. At anong i-declare ng judge po? Yung batas po yung alituntunin na yon para hindi po sila lalampas doon sa bagay na nasusulat doon. Mayroon po silang basis, mayroon po silang basihan. Ganun din po ang pananampalataya po natin. Mayroon pong basis, mayroon pong basihan at yan po ay ang kanya pong salita na di nagbabago. Amen? Amen. Sabi ng Biblia, heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Paul tells Titus to rebuke these people sharply. Ha? Sabi nga niya, sawayin mo silang, sabi ng Tagalog dyan, mayroong kabagsikan. Bakit? Ang purpose kasi nun, para sila ay tumino. Kasi ilang beses na itong mga ito sinabihan, ayaw makinig. Kaya ang sabi niya, Paul tells Titus to rebuke these people sharply. Why? Because it's the word of God. All Scripture has been inspired by God. It's profitable by teaching, correcting, rebuking, and training in righteousness. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi niya, Paul tells Titus to rebuke these people sharply in order to stop this problem immediately. May mga problema na ang action kailangan immediately. Immediate, hindi pinapatagal. Amen? Christians were not to follow the commands of people who turn away from the truth. Instead, they were to follow the good news of Jesus as taught in His Word. When you speak about good news, speaking about the gospel, yung ebanghelyo, na ngalin, yung the Word of Jesus. Alam po natin yung ginawa ng Panginoon. We know yung Apostles' Doctrine. Apostles' Doctrine consisted in 3 parts. What is that? That Jesus was the Christ. Number 2, that He rose from the dead. And number 3, salvation by faith in His name. And they preach everywhere, and they shake the world upside down with signs and wonders and miracles follows. Amen? Amen. And here, the purpose of this response was to lead people to correct doctrine, para maging may tama ang kanila pong doktrina. Verse 15, to the pure, all things are pure. But to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciences are corrupted. Tingnan nyo, kaya nga, bakit corrupted na yung conscience niya? Kasi doon sa mga verse na nauna, ang sabi niya, may mga tao pa nga na mga asal hayop. Think about that.
Ibig sabihin, hindi na nila pinapakinggan yung kanilang konsensya. Masakit yun na pananalita pero ito yung katotohanan. Lalong-lalo na kapag ikaw ay maglagay ka ng isang mamumuno at kurap, delikado yun. Marami pong mapapahamak. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ano po, malinis na isipan. Ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Marumi ang kanilang budhi at isipan. Ito po yung hindi nagpapahalaga sa gawain po ng Panginoon. Tingnan niyo po sa verse 16, they claim to know God. Bakit? Naniniwala din naman ako sa Diyos eh. Think about that yung mga tuwiran na yun. Nasa Biblia po yan, they claim to know God. Kahit hindi ako nagsisimba, basta ako, naniniwala ako sa taas. Sino sa taas? Ang akala kasi ng iba, maraming alam, ang nakakaalam si Satanas ay nasa impyerno. Wala po sa impyerno pa si Satanas, mga kapatid. Mga mahal kong kababayan. Kaya nga, ang dami pang mga kasamaan nangyayari sa mundong ito. Ang Kristiyano, mayroon po siyang tatlong kaaway. Number 1 is what? The devil. Number 2 is what? The world. When you speak about the world, the system of the world, yung sistema. And number 3, our flesh. Nandito pa tayo sa atin pong katawang nagkakasala. At kailangan po natin ng banal na Espiritu, ang salita ng Diyos upang mapagtagumpayan ang mga tuksong ito. And sabi niya, they claim to know God, but by their actions, they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything. When you speak about disobedient, listen to this. It's very important. Partial obedience means disobedience. Partial. Ibig sabihin, hindi lahat. Hindi pa kasi ako ready, hindi pa lahat. Ito lang yung gusto kong isuko sa Panginoon. So what is that? Partial obedience. And still disobedience. Ay, wag muna ngayon kasi hindi pa ako ready. Saka na lang. That is what? Delay obedience. And delay obedience is what? Disobedience. And when you study about the Bible, disobedience is what? Meaning rebellion. Rebellious. And what is rebellious? Rebellion is a sin of witchcraft. Kita nyo yung strategy po ni Satanas? Hindi po ito alam ng marami. Akala natin is just a simple. Basta naniniwala ako sa Diyos, okay na sa akin. Sino yun? Sino nagsabi? James chapter 2 verse 19. The Bible says in James what? Do you believe that there is one God? Good. Even the demons believe and tremble. Naniniwala ka na mayroong isang Diyos? Mabuti yan. Ang diablo din, naniniwala din. Nangangatal pa. Nanginginig pa. So anong kaibahan? Hindi siya sumusunod. Why? Obedience is the highest form of worship. Amen. Are you with me, mga kapatid? Amen. You can claim na kilala mo ang Panginoon and you can memorize verses, many scripture in the Bible. At kapag ikaw ay sumusuway ka sa Panginoon, kahit na sabihin mo, they claim to know God, but by their action, they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos. Malimit po natin itong naririnig. Nakakalungkot, mga kapatid. Hindi po ito alam ng marami. Ngunit ito ay pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi nababagay sa gawang mabuti. In context summary, chapter 1, verse 10 to 16 explain the proper way to deal with false teachers. On the islands of Crete, some men thought that circumcision was required for Christians, which caused entire families to fall apart in an argument. Titus is commanded to counter these claims strongly, to rebuke them sharply. The purpose of this response was to lead people to correct doctrine. So meron po siyang malinis na intention, mga kapatid. Ayan sabi ng James chapter 2 verse 26, listen to this. Just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. Or the other version says, faith without works is dead. Ang pananampalataya na walang kalakip na gawa, patay. Sabi ng Biblia. Bakit? Kasi, natural lamang
na nagkakaroon po ito ng manifestation. Mayroon pong kabutihan na lumalabas po sa atin. Kapag ikaw ay sumampalataya ng totoo sa Panginoon. Doesn't mean na hindi ka na nagkakasala. Of course, nagkakasala ka pa rin kasi nandito ka pa rin sa iyong katawang makasalanan. Nakatira ka pa rin dito sa mundong makasalanan at nandito kayo mga kampon na Satanas. Pero ang kabayan na ito mga kapatid, ang totoong nanampalataya sa Panginoon, binago ng Panginoon kapag po siya nagkakasala, siya po'y nalulungkot. Kaya po siya humihingi po ng tawad. Humihingi po siya ng tawad. Bakit? Sapagkat ang talagang nais niya ay bigyan ng kaluguran ang Diyos na umibig sa kanya, ang Diyos na nagligtas sa kanya. Nalulungkot siya. Ibig sabihin mayroon pong banal na Espiritu na nagkukonvict po sa kanya. Pinapakinggan po niya yung conviction ng Holy Spirit. Amen? Hindi po siya nagpapatuloy doon sa kasalanan. Sapagkat ang nagpapatuloy sa kasalanan, sabi ng Biblia, ay hindi talaga tunay na anak ng Diyos. Amen. Are you with me? Amen. Kaya, they claim. Kiniklaim nila na kilala nila ang Diyos, pero sabi niya. Pero, kitang-kita naman sa kanilang mga gawa. Bakit? Kasi patay ang pananampalataya na walang kalakip na God. Faith is dead without good works. Good works is hindi ka gumagawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. No, good works is what? Naligtas ka lang muna saka ka gumagawa ng mabuti. Bakit ka gumagawa ng mabuti? Para hindi maligtas. Sapagkat ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Panginoon. Sa pagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Bakit ka gumagawa ng mabuti? Ito lamang yung bunga na totoo nga na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon. Clear? Mga kapatid? Doon kasi kinukonfuse ng mga tao doon sa Crete. Marami pa silang mga idinadagdag. Now, patay ang katawang walang spirito, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Hindi niya sinabi rito, kaya patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Wala po niyang sinabi rito yung kaligtasan. Ang tinutukoy niya po rin dito, yung evident. Yung ebidensya na ikaw nga ay tunay na nampalataya sa Panginoon. Sapagkat kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, likas na magkakaroon ito ng mabubuting gawa. Hindi masasama. Amen? Faith without works is dead because it reveals a heart that has not been transformed by God. When we have been regenerated by the Holy Spirit, our lives will demonstrate that new life. Kaya ang sabi ng Biblia, di ba? If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things become new. Other versions, the old is gone, the new has come. Wala na yung dati niyang pagkatao, kundi siya ay bago na. Minsan mabilis yung pagbabago ng tao, minsan naman unti-unti. Nagkakaroon na ng conviction. Yung dati niyang ginagawa ay nababawasan niya na yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon, nababawasan na. At kapag napatuloy siya, hanggang sa lubusan na niyang maisuko ang kanya pong buhay sa Panginoon tuluyan na. Amen. Amen? Minsan may taong mabilis ang pagbabago, minsan naman mabagal. Are you with me? Amen. If you claim to be religious, sabi ng verse 26 ha, pakinggan niyo. If you claim to be religious, but don't control your tongue, you are fooling yourself. And your religion is worthless. Think about that. Why? Life and death. Nasa power po natin ng tongues po natin. Ng atin pong dila. If you claim to be religious but don't control your tongue, you are fooling yourself and your religion is worthless. Pure and genuine religion in the sight of God the Father means is what? Tingnan niyo po, nagkakaroon po ng bunga. Caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. Refusing the world corrupt you. Ano ba ang Tagalog yun na? Sabi niya, kung inaakala ninyo man na siya religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Bakit? Kasi yung ating pong dila, ginagamit po natin yan sa pagpupuri sa Panginoon. Kapag ikaw ay nananalangin sa Panginoon, umaawit sa Panginoon, ginagamit mo yan. Kapag ikaw ay naiinis ka rin, ginagamit mo rin yan. Are you with me? Amen. Kaya sabi niya, dapat marunong kang magpigil. Ang ibig sabihin nun, pinag-iisipan mong mabuti kung yung sinasabi ba nakakasakit ka ba ng damdamin ng iyong kapwa. Hindi ba naman
intentional eh. Parang expression ko lang. It's not just an expression, mga kapatid. Hindi lamang po expression po yan. Kung nakakala nyo naman siya religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpili ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Hindi mo naman dinadaya ang Panginoon. At hindi natin pwedeng dayain ang Panginoon. Alam ng Panginoon ang tunay na motibo ng ating puso. Amen. Ang religyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Alin? Pakinggan ninyo ha. Pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Sa kasamaan ng mundong ito. Meron pa bang question na hindi masama ang mundong ito? Ibig sabihin yung sistema niya. Maraming mga corrupt. Kapag ikaw ay nagparawa ka, ano yun? Napapansin mo, lumalayo ka na sa Panginoon. Amen? So, would you stand up, mga kapatid? Kasi lamang po. So, dito, makikita po natin kung paano po ikinorek ni Titus yung aral ni Paul kay Titus na ituro po niya sa lugar po ng Crete. Kasi ito yung kanya pong major na gagawin po niya. Magsiselect po siya ng mga leaders doon na para mamuno, para ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi po madali po yun. Pangalawa, pagsabihan niya yung mga tao na may mga maling mga aral, paniniwala, mga alamat na napakarami yun. At yung pagsasabihan po niya, kilala po yung mga taong yun na mga sinungaling. Sabi mo kasi pagka yung mga taong sinungaling minsan, talagang pati yung kasinungalingan, pinaniniwalaan na eh, pinaninindigan na yan. Mahirap po nilang tanggapin yung aral ng katotohanan. Amen. Pero wala pong mahirap po sa Panginoon. Kaya Amen. kasama rito, yung pagtitiis, yung pananalangin, na magpatuloy ka sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Tinuturo po din po niya yung isang karakter. Kasama po rito yung pamumuno sa pamilya, yung katangian ng isang namumuno, na siya ay isang dapat mabuting modelo. Amen? Hindi yung nakakasira. Huwag kang ibig sabihin nun, huwag kang maglalagay ng mga leader, ng mga ngaral, na tatayo dyan, na nakikita mo na hindi ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi mahirap yun. Maraming mga taong madadamay. Pinapakita lamang dito po yung order. The Bible says, let all things be done decently in order. Lahat, kung mayroong order, mayroong kaayusan sa isang pamilya, mabuti. Pero kung mayroong disorder, gulo-gulo talaga yun. Mayroon pong alam po nila ang obligasyon ng isa't isa. Ng isang magulang, ng isang ama, ng isang ina, ganoon din yung mga anak at mga kapatid. Pinapakita po naman dito yung pakikitungo mo sa kapwa, sa iyong pamilya, na nagbibigay ito ng kapurihan sa Panginoon. Hindi yung ikaw nakakapurihan, kundi you give Him the glory lagi sa Panginoon. Amen? Amen. Ibig sabihin, marunong kang magpakumbaba, hindi ka mapagmataas. Isa yan sa maraming mga katangian. So natapos po tayo mga kapatid sa ating pong chapter 1. God bless you. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pong pagsama. And Lord willing, we'll see you again sa ating pong chapter 2. God bless you. We love you.